Bakit may mga tao na successful pero nasusuicide? Time is the currency of life. Pag ang tao walang pera, maraming oras. Kapag ang tao maraming pera, wala halos oras. Pero ang pinakamasakit sa lahat, wala ka ng oras, wala ka pang pera. anong ginagawa mo dun sa oras mo? Nagpapaliban mo yung mga dapat mong ginagawa. You're losing time. Ma-advise ang bibigay ko sa'yo is check mo sino kasama mo araw-araw. Because I always believe that people that you spend your most time with would pull you to the level of where they are. Yung mga taong mas malalaki sa'yo, they will always encourage you to go bigger. Yung mga taong mas maliit sa'yo, they will always discourage you na lumaki. And that's the reason I always believe to choose what is hard. Because if you choose what is hard, life would be easy. If you choose what is easy, life would be hard. Parang mahirap eh. So, kailan mo gusto maghirap, now or later? Kasi if you always keep on chasing money, parang horizon yan eh. Kahit na anong swim mo towards that, yung maabot eh. That's the same with chasing success and money. Because I believe na lahat tayo, part tayo ng one big puzzle. And merong reason kung bakit ikaw yung nabuhay. Ayun mga kasundot, welcome nga pala sa another episode ng TWPS or Talk with Papa Sundot. At syempre another episode na naman tayo na isang malupit na usapan at kwentuhan na naman dito. No? At by the way yan, binabati natin syempre yung mga nanonood sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan, syempre yung mga mahal nating OFW na nanonood din ngayon. At syempre yung mga aspirant na gusto rin magnegosyo. Yun, maraming salamat po sa panonood dito sa TWPS. And for tonight, no, syempre another episode, another guest na naman po tayo dito sa TWPS. At syempre minsan, no, napag-uusapan natin dito sa ating episode, no, ay mga MLM, no, or networking. Ayan, so this time nag-invite din tayo, no, one of the owner ng isang MLM ngayon na talagang dahan-dahan na rin talaga nakikilala, no, dito sa Pilipinas at syempre for sure magi-international din to, no. So eto, i-welcome natin ang mahal nating kaibigan ng may-ari ng CEO ng Top Bliss Solution Incorporation at ang Able Ventures Corporation. So ladies and gentlemen, ang ating mahal na kaibigan, Mr. Jason Ferrer. Ayun. Hello, brother. Welcome dito sa TWPS. Yeah. Thank you for inviting me. Ayan, alam ko napaka-busy mo, no? Pero talagang pinagbigyan mo kami dito. Yes, ikaw ba? Actually, nung lumapit ka sa akin, sabi ko nga, sabi ko saan ko lalagay yung schedule. Pero sabi ko, ikaw yung lumapit. Sabi ko, sige, let's do this. Ayun, talagang nangyari na rin ang aming usapan noon. No? So talagang, alam nyo, nagkakasama kami before sa mga, syempre, mga trainings and seminars, no, sa e-commerce. Yan. Kasi kami dito sa e-commerce talaga, ayan, may mga events kami minsan na, alam nyo, para matuto kami kasi hindi naman kami humihintong matuto rin dito, no. At syempre, yan, minsan makikita nyo parang pare-pares kami ng mga products or, alam nyo yun, parang term ng iba magkakalaban, pero hindi eh. Kumbaga, nagbibigayan din kami ng idea sa bawat isa. That's right. So, parang collaboration. Collaboration at competition. Yun. Healthy competition. That's right. Yun. So, ito, syempre, invite natin ngayon at buti na paunlakan mo kami talaga. Yeah. Despite of sobrang busy po na tao na to at talagang syempre, 2 kumpanya ang pinapatakbo at pinagbigyan tayo this time. Ayun, kumusta naman? Okay naman. Yun. Right now we're busy with the newly launched company. Actually, I have 2 companies. So yung isa yung nakakilala tayo, which is Top Bliss Solutions. It's our e-commerce company. Mm-hmm. So direct to consumer yon. So I have a team. Tapos nung nakita namin na maganda yung sales. So the question now is, do I scale internally or do I scale externally? Mm-hmm. So naisip ko na gusto kong mag-scale externally by getting distributors. So doon nagsimula yung Able Ventures. So from dating, kumbaga, kayo lang muna. Kami lang muna nagbebenta-benta. So now, ino-open mo na yung opportunity sa iba naman. That's right. Ang galing. That's right. So paano naman to? I mean, itong Able Ventures company nyo, paano to? Paano siya? Okay, Corporation. it's MLM. Pero kasi pag narinig ng tao yung MLM, networking, nag-scare away na sila eh. So the difference between this company compared to others, kasi yung laging tinatanong anong kaibahan nyo dyan? No? The difference is, dito, before I start this, alam mo naman yun, I'm doing coaching. I'm teaching CEOs on how to run their own e-commerce business ng sustainable.
So dito, ang focus namin dito is on product movement talaga. So dito, yung mga, una-una, the products that we have are already been tested in the market. Binibenta na ng isang e-commerce company ko, which is Tapbliss. So bumibenta na. So pag join ng mga members, ang dali na lang sa kanilang ibenta kasi may momentum na. So talagang na kasi may data-driven na rin. Kumbaga, That's right. nasubukan na. That's right. Which is normally, pag nag-join ka sa isang, kahit na hindi MLM, mga distributorship company, kakasimula lang. Wala pa talaga. Ikaw yung mag-risk. Dito, company na yung nag-risk para sa'yo. Tapos, we teach them from basic to advanced. Ang kagandahan doon, we can teach them kasi nag-run kami ng sarili naming operations. So, ano yung mga tinuturo nyo sa kanila dyan? From basic of Facebook ads to advanced to how so it's to create free creative. para sa lahat ng mga... Free yun. Wow. Actually, Grabe. magkano yung mga binayaran nating courses? Actually, before talaga yung nag-i-start kami sa gantong business, no, talagang magse-seminar ka, 30,000, 20,000, 15,000, talagang mahal ng bayad para lang matuto ka. That's right. In one platform, only That's right. Facebook. That's no? right. And hindi lang yon. Of course, yung mga nagpapaseminar, that's their business. Yes. So they have to continuously get more clients. So yung support din, hindi rin ganun kalalim. They will support you for your questions, pero yung support on na kumbaga ikakadi ka nila, hindi magagawa eh. Which is kami, magagawa namin kasi nagraran kami ng same products katulad nung niraran nila. So talaga yung full support, maasahan nila sa inyo. Maasahan. That's Hindi lang one time, big time na ano. That's right. Galing. That's right. Galing nun. And ang challenge kasi ngayon with e-commerce, yan, ikaw, before, nag-general merchandise ka. So totoo yan. magtatalon ka sa branding. The problem is, ang laki ng challenges from general merchandise into branding. Totoo yun. So- Sobrang hindi madali. Sobrang laking gastos, etc. You lose a lot of money. So kami yung nagbi-bridge nung gap na yon. Galing. So matututunan mo yung branding, how to talk to customers, Pati yan, tinuturo nyo rin. everything. So kagandahan dito, kung in the future magtatayo sila ng sariling brand, well, so be it. At least naging part kami nun. Galing. Sinusuportahan nyo rin talaga lahat. That's right. And dito, compared to others, exclusive, even if you're selling something na hindi namin binibenta, it's okay. Kasi it's a free market eh. Alam mo yun? Kumbaga, kung gusto mong ibenta, again, we are selling the product already. So, nag-join ka lang para maging reseller, para magbenta. So, kung may binibenta kang iba, or kung ayaw mo nang ibenta to, it's okay. Kasi So magagamit mo pa rin talaga lahat ng matututunan mo doon sa That's right. naituro nyo. That's right. Na for free tinuro. For free. Parang pati ako po mapapa. Biro. Kasi imagine, for a very low cost very low cost. Tapos, we have library of trainings, and then we have live sessions, we have Zoom sessions. So, everything is given. Oo. Pero maiba tayo, no? Bago talaga natin talakayin ng Able Ventures. No? Okay. Paano naman nagsimula? Ayan, as Jason Ferrer, yung company nyo, ano bang history niya? No? Okay. Ang history niya, I've been in MLM for 8 years. No? Tapos, I'm sure nararanasan to ng madami. Dahil distributor ka lang, pag nagkaroon ng problema yung company, nagsasara yung mga companies. So 2018, sabi ko ayoko na mag-MLM. So kung nasa networking ka ngayon at ayaw mo na, I feel you, di ba? So ayoko na nun. Parang to yung sinasabing parang napaso talaga. Napaso ka na. Yan, That's yung the right term word. sa That's the right word. So, diba? napaso na ako nun. Tapos, and then that time, nakita ko marunong na rin kasi ako sa Facebook advertising eh. That time, no? That Hindi time. pa sobrang yung Facebook nun. Hindi Pero pa. naggagano ka na rin. Nag-Facebook ads ka na. 2016 pa lang, ang tawag pa lang is boosting. So 2016, I'm doing boosting. Tapos sabi ko, bakit ba nagne-networking yung tao? For leverage eh. So instead of me selling one-to-one, nagle-leverage ka dun sa mga tao mo or what you call downlines. So sabi ko, you get the same leverage if you use Facebook ads. So why don't I just do it? So nag-join pa rin ako sa isang MLM company, but this time, hindi na ako nag-recruit. Okay. So parang hindi na to yung tao-tao na Wala nang training, wala nang umiikot sa probinsya, wala nang table talk sa McDonald's, wala nang ganun. So paano na lang yung ginagawa nyo dyan? Okay, what we did is, una, ako muna, nag-test ako. So kami dalawa ni Mrs. Nagsimula kami nagbenta, kami nag-ads, kami sumagot, and then, okay, mukhang maganda to. So instead of recruiting people, ang nire-recruit ko na empleyado. So we started with one employee, nandun siya naalala ko nun, yung first office namin, kwarto ng mga anak ko. So talaga nagsisimula kayo. Sa maliit na kwarto lang din kayo nag-start. Maliit. So 2-bedroom yung bahay namin nun. Tapos yung kwarto ng mga bata, sa umaga office,
kasi wala pang pandemic noon eh. Sa umaga office, pagdating ng mga bata, 5 o'clock na yun, uwian na ng mga empleyado. Kasi mga dalawa lang naman yun. Sila naman, kwarto So naman nila yun. nagtatransform yung kwarto. That's right. So that's how we started. And then nag-grow from 1 apartment, 1 bedroom, Galing. 2 bedroom, 3 bedroom. Ngayon nasa commercial space na kami. Wow. So from bahay into commercial space na ngayon. That's right. And I remember, siyempre yung mga employees ko parang, ano ba tong nagtatrabaho ko? Bahay. Oo. Actually, ang joke ko nga doon, yun yung unang work from home. Literal na. Home ko. Work from your home. from my home. So yun ang simulan yeah. nun. So, siyempre bakit dito ako nag-work? Ganun, iniisip nila. Pero sabi ko, ang pinang-inspire ko lang sa kanila, look how Apple, Google, Alibaba, Amazon started. They started with a small company Yes. sa garage nga. So, Totoo yun. Apartment. So social pa ng konti, apartment. Pa. Pero yung mga nakikita ko talaga, yung mga binanggit ni Boss Jason talagang yan eh. Kumbaga parang nagsimula sa garahe lang talaga. That's right. Pero tignan nyo ngayon, nasan na yung mga kumpanya That's na yun. right. So yun yung sinabi mo sa kanila. Yeah. And ang kagandahan doon, dahil natutupad ko yung pangako ko, nag-stick sila with me. Na nakita nila, okay, from kwarto ngayon, nagkaroon na tayo ng office sa labas ng bahay namin. Nagkaroon na tayo ng mas So malaking nakikita nila yung office. progreso talaga. Yung progress eh. And because of that, nagkakaroon siya ng evidence, nagkakaroon siya ng trust, may pupuntahan tayo dito. So, kumapit sila, at the same time, syempre, nag-upgrade din sila ng skills nila. Oo. Natuto rin talaga sila. That's right. So hanggang ngayon, some of them, nandiyan pa sa inyo. Nasa amin pa hanggang ngayon. Nasa amin pa. Wow. So, and what they're getting from us is not just the salary, but they're also getting development, they're getting growth, they're getting connection, etc. So, yun din natutunan ko sa isang organization, hindi lang dapat, kasi a lot of CEOs ask me na, paano mag-keep ng tao? No? Paano mag-keep ng tao? Bakit yung mga, lalo nga sabi nila, yung mga Gen Z, daling mag-resign? Dahil, pag may nakita magandang opportunity, lumipat ng ibang trabaho, etc. Well, kapag yung tao mo umalis dahil sa malaking sahod, baka kasi sahod lang yung nakukuha niya sa'yo. Pero kung may binibigay ka sa kanya, aside from sahod, mag-stay. I'm not saying na Tama. i-underpay mo yung tao mo. But what I'm saying is you can give them So, a... kumbaga may value pa sila ibang natatanggap. Exactly. Hindi lang yung sinasahod nila. Exactly. Because naniwala ako sa sinabi ni Steve Jobs that you have to have fun in what you do, in your work. Because work, 1/3 ng buhay natin yan eh. So dapat masaya ka. So I always make sure na yung culture, yung environment. Yan, tama. Sobra. So dapat talagang balance lahat. Dapat. You Hindi- care for them. You push them. No? Pero at the same time, you care for them. So in the last few years or past years, yan talaga ang strategy nyo That's right. to grow your company. No? That's right. Na dating galing sa isang kwarto lang na That's ngayon. right, that's right. Ito na, commercial na. Correct. Ang lupit ng ang lupit Right ng now, we have kampanya. around 60 employees. Ang dami. Ganun na karami ngayon yung Yeah. 60 na tao. Yeah. Tapos tuloy-tuloy pa ngayon na nag-expand. Yes. Now we have Able. Yes, Doon naman tayo oo. mag-expand. Yeah. So, eto na, no? So, si Top Bliss noon, na kumbaga parang yan pa lang yung kumpanya. Uh-huh. So, this time, ito na. Meron ng Able Ventures Corporation ngayon, no? So, paano naman yan? Paano nyo naman nabuo yung Able Ventures? Okay, so Able Ventures, it was actually a revelation to me by God, no? Kasi I keep on asking. Kasi lahat tayo may iba't iba tayong goal eh. Pag umattend tayo ng seminar, iba't iba may nagtatanong paano mag-goal setting, paano mag-goals. Iba't iba tayo ng goals eh. And I believe na lahat tayo nagsimula tayo with a goal na makasurvive eh. So survival. Tama yun. Survival. Kumbaga para mabuhay yung pamilya. Mabuhay. Tayo, That's makuha natin yung mga gusto natin. No? That's right. Or nag-resign ka, akala mo tatakbo yung negosyo mo, tapos ngayon parang survive ka na. Wala nangyayari. Wala nangyayari. Importante na lang ma-survive yung That's right. pang-araw-araw. That's right. So, after the survival stage, you get to the stability. Kasi, teka lang, ayoko na maramdaman ulit yung survival stage. I want to be stable. Mhm. But after the stability stage, there's gonna be success. Yes. Okay, this time, gusto mo nang ipakita sa mundo, nakatira na ako sa magandang bahay, naka-sports car na Nagpe-flex ako. na. Nagpe-flex ka na, di ba? So, kasi gusto mo rin naman maramdaman yung pagiging successful. The problem is, bakit may mga tao na successful pero nagsusuicide? Kasi bakit?
darating ka sa point ng buhay mo na yung bagong relo, bagong kotse, kahit bagong bahay o bagong gamit na yan, alam mo Hindi mo yun, na, sandaling panahon na lang na masasayahan ka, after that, bored ka na naman eh. Parang ilang araw lang. That's right, that's right. So, and I believe that, sabi nga ni Tony Robbins, that the true essence of living is giving. So, yun na yung second level, which is the significance. Anong significant ko sa mundo na to? Kasi kung mapapansin mo, yung survival, stability, and success, wala kang ibang inisip kundi sarili mo eh. So, significance, wala kang isipin kung paano tumulong sa iba. Just like you. Why are you doing this? I mean, successful ka sa ginagawa mo. Una, this equipment would cost you what? Hundreds of thousands to operate this, di ba? Why? Because you're looking for significance. At this time, gusto ko naman makapag-inspire sa ibang tao. Gusto ko naman na may magsabi lang. Parang another level mo na. That's right, that's right. Yung may magsabi lang doon. Parang legacy mo na rin, ganyan. That's right. Yung may magsabi sa'yo na, Sir, maraming salamat doon sa podcast mo. May natutunan ako. Nabago yung buhay ko. Iba yung feeling niya. Yes. Iba yung feeling. Hindi na yung mga material na bagay. That's lang. right. Hindi na. Kasi I believe, bawat binibili mong material na bagay, you are not actually buying the material things. You're buying the emotions behind it. Bakit mo gustong bumili ng magandang kotse? Para ipakita mo na dati naghihirap ako, ngayon, successful na ako. Bakit mo gustong mag-travel? Kasi gusto mo naman maranasan yung... So technically, everything has an emotions. Nagkataon lang, darating ka sa point ng buhay mo na hindi mo na nakukuha yung emotions na gusto mo sa material na bagay. Nakukuha mo na yun pag nagbibigay ka na sa ibang tao. Hindi na siya parang ano lang eh. Kumbaga, alam mo yun, sa material na bagay, sarili mo lang yung napiplex mo pa doon, parang na-satisfied mo doon. That's right. Diba? So this time, it's another level na yung ibang tao naman, sila naman yung tutulungan mo rin. That's right. Sila naman yung makikita mo na masasatisfied din. Hindi, right. ikaw, parang ginawang instrumento. That's right. So this time, si Abel, ganyan yung nakikita niyo. Yes, yes. And actually, Abel was from a Bible verse. It's of Ephesians 3:20. God is more than able to do more than what we could think, ask, or imagine. So I was shouting that verse noong mga panahon na wala kaming pamamasahe, wala kaming pangkain, wala kaming... So, ibig sabihin, dumating din kayo sa time na ganun. Yes, of course. Lahat naman eh. I believe lahat naman. So dumating kami doon. So when I was blessed with all of this, yung success ng business, ganito, parang pinaalala sa akin ni God na I am able. So this time, I'm gonna use you to help people to be able. So I'm in a health supplement business. So we're helping people to be able to do what they want. Gusto nila makalakad, gusto makatulog, gustong makain yung gusto nila makain, gusto makalaro. Kasi normally, ang target market namin are people na 50 pataas. Mas marami sa kanila senior citizens. Totoo. So marami sa kanila is may mga challenge din. No? Pero ang na-realize ko doon is, hindi lang yung sakit, yung gusto nating bigyan siya ng alternative, but also a source of income. Yes. And our mission with Able is to enable people to do what matters most. Kasi iba't iba yung what matters most sa atin. Eh. Just like you. Mm-hmm. What matters most to you right now is gusto mag-inspire ng tao, gusto makagawa ng impact. Yung ibang tao, what matters most sa kanila is yung yung mawala yung karamdaman nila. Sa iba, ang what matters most sa kanila, yung may kitain silang extra income. So iba talaga. Iba-iba talaga. Iba't iba eh. And that's what we encourage with Able. People joined with Able, may mga sumasahal doon, mayayaman eh. They don't really need to earn more. Yes, oo. Pero natutuwa sila dun sa programa na pwede sila mag-empower ng ibang tao through the program. So kumbaga naipasa mo rin sa kanila yung vision ng Able. That's right. Ang galing. So hindi lang basta makapagbenta lang sila, makapag-take ng product. Yun mismo. Lahat. Kasi kung parang ikaw, yung e-commerce, once nakuha mo na yung timpla, magpapalit ka ng bagong produkto. Kasi if you always keep on chasing money, Tama. parang ano yan eh, parang horizon yan eh. 'Di ba pag nasa beach ka, kahit na anong swim mo towards that, di mo maabot eh. That's the same with chasing success and money. So the only way that you could do that is because I believe na lahat tayo part tayo ng one big puzzle. Mm-hmm. And merong reason kung bakit ikaw yung nabuhay. Kung ano yung purpose mo talaga. That's right. That's right. That's right. So I believe there's a reason for that, and we want to make sure na bago man tayo umakyat sa taas, nagawa natin yung purpose natin. So isa talaga to. Parang isa pa lang na ano to eh.
Kumbaga isang step pa lang to. That's Tong right. able. That's right. And we No? don't know kung ano pa yung mangyayari. Tama. And we're just, following yung calling natin. Mhm. So ngayon, kamusta? Paano yung grow ng able ngayon? No? Okay. So, again, compared to other MLM that is focused on recruiting, Mhm. kami hindi. So when people join us, dumadaan siya sa process of training para matuto magbenta ng products. So right now, hindi kami sobrang dami. Pero each, yung mga nag-active, yung mga ginawa, yung mga tinuro namin, they're earning good. We have distributors, yung bestseller namin ngayon is yung East Brew, yung coffee namin. We have distributors selling 100 boxes of that a day, 300 a day, 500 a day. So parang distributor nyo na yung nagbebenta nun. distributor. So Galing. sobrang nakakatuwa kasi, again, you cannot help everybody. Yes. And I always believe that, okay, let me give you a scenario and then I just want to know kung anong sagot mo. If may lumubog na barko, tas yung lumubog na barko na yon is sabihin natin 100 yung tao, Mhm. and you are the rescuer, Mhm. yung helicopter ang kasya lang 20. Doon sa lumubog, may bata, may matanda, may kapansanan, may buntis, may babae, may lalaki. Sino ang mga sasagipin mo? Pwedeng yung mga bata. Yan. Make sense, Diba? no? Kasi baka hindi kaya, Yung matatanda, ganito. di ba? Actually, syempre lahat yun may kanya-kanya parang gusto mong sagipin eh. Kaso yun nga lang hindi mo lahat pwedeng dalhin. That's right. Di ba? That's right. That's right. And one thing I learned is that tama ka, yun yung una mo maiisip, mga bata, yung buntis, di ba? Mhm. Yung mga babae, matatanda, di ba? But I learned in life that only help people who swim towards you. Kasi gusto mong sagipin. I'm sure in your journey, naranasan mo yun. Tama. And minsan, kamag-anak pa natin. Tama. Oo. Gusto mong sagipin lahat. Gusto Diba? mong tulungan lahat. Gusto mong tulungan lahat eh. Pero kung hindi, wala silang desire, Mhm. sila mismo hindi na tinutulungan yung sarili nila, Napakaganda nun. it's gonna be a burden sa'yo na nawawalan ka ngayon ng resources, oras, time, and yung nawawala sa'yo na ginagamit mo sana dun sa mga tao nagsuswim towards you. Yung mga gusto talagang lumapit sa'yo. That's right. Yung mga taong tinutulungan yung mga sarili nila. Yes, tama yun. That's right. So, and nung naging principle ko sa buhay yon, number one, mas mabilis yung mga taong mas marami ako natutulungan. Number two, mas masaya ako. Kasi ang pinakamahirap sa lahat, yung pilit mo tinutulungan, ayaw Tama. tulungan sarili niya. Tama yun. Diba? Diba? Nandiyan na yung opportunity, pero ayaw naman gumawa ng action. Gustong, para sinasabi nga, gustong yumaman, pero wala namang ginagawang That's right. move. Diba? Ang gusto nila, parang something na ibabagsak na lang sa kanila. Tapos, okay na yun. That's right. Ang mahirap doon, yung hirap, yun yung kailangan mo para pag bumagsak ka, makaangat ka ulit. Tama. Pero pag binigay lang kasi sa'yo, Wala. Kaya nga sabi ko, yung mga nananalo sa loto, pag nabigyan sila ng something na pera, na hindi naman nila pinaghirapan, nanalo lang sila sa loto eh. So anytime, babalik talaga sila sa kahirapan. that's right. Kasi gagastusin lang nila yun dahil di naman nila alam kung paano yun, di ba? Kumbaga, hindi nila alam kung paano talaga paghihirapan yung amount na yun. Correct. Yung mga matatagal sa business na mayayaman, it's not because sinuwerte. Tama. Because of the skills. Kasi lahat ng negosyante, lahat yan patuloy na naghihirap until today. Totoo yan. Iba't iba nga lang yung hirap. Iba't ibang level yung challenges. Yes. Pwedeng sa tao, pwedeng sa competitor, etc. Iba-iba. But Hindi natatapos talaga. hindi natapos eh. Pero yung mga nalalagpasan mong challenges, that becomes your evidence na kaya mo yung susunod eh. E paano kung binigyan ka lang? Wala na. Nung naubos na, hindi mo alam kasi binigay Hindi mo lang na sa'yo alam eh. ulit paano magsimula talaga. Kasi wala ka naman sinimulan talaga. Wala eh. Tama, no? Galing nun. And that's the reason I always believe to choose what is hard. Mhm. Because if you choose what is hard, life would be easy. Tama. If you choose what is easy, life would be hard. Mamili ka na lang talaga. Parang mahirap eh. So kailan mo gusto maghirap, now or later? Tama. Ngayon na lang. Para yung susunod, madali. Lagi mo choose what is hard. Kumbaga, parang ano yan eh. Did you know the difference between a bison, yung parang ox, and a cow? Mhm. During a storm, pag dumadating yung storm, yung cow tumatakbo. Ay na, may bagyo na. Yung bison, sinasalubong niya yung storm. Kasi ang mentality niya, mas mabilis kong matatapos yung storm pag sinalubong ko.
Oo nga, no? Kasi yung haharap, yung Tatakbo ka? tatakbuhan mo. Hindi tatapos yung storm eh. Hindi mo nalalagpasan actually. Hindi mo Siguro nalalagpasan. hinahingal ka pa nun. That's right. That's Aba, right. diba? Hindi ka tulad right. yung babanggain mo na agad. Tapos na agad. Binangga mo, that means choose what is hard. Yes. Ang lupit nun. Kumbaga, ako, ngayon ko lang narinig yung ganong pero tama, no? Diba? Hindi kung pipiliin mo maging madali yung buhay mo ngayon, na wala kang easy-easy ka lang, later on, maghihirap ka rin talaga eh. That's right. Diba? Unlike yung paghirapan mo ngayon, diba? Kumbaga, gawin mo lahat ng gusto mong makakaya mo. Lahat ng makakaya mo, gawin mo ngayon. Makikita mo, aani ka sa dulo. And it applies on everything, not just on money or on business. Yes. It applies on relationship. It applies on health. Tama. It applies on everything. Yes, kunyari, yan, sa pag-gym, di ba? That's right. Naghihirap ka, parang wala nangyayari, pero later on, makikita mo yung Yeah. result. I'll give you an example. Right now, me and my wife, we're at our 40s. Okay? And we've learned that nawawalan, yung muscle mo, nagdi-decrease when you are at your 40s. Simula 40 pataas. So kaya pala yung mga tao ng 60, 70, 80 nahihirapan ng lumakad, nahihirapan tumayo kasi wala na silang muscle na magbubuhat sa kanila. Ganun pala yun. So as early as now, we are working out almost every So, day. talagang, Yeah. Not because para maging macho or sexy. I mean, well, we all want that. We all want that. Pero alam mo, pamilyado na ako. May asawa na ako. Di ba? Di ko na kailangan maghanap ng iba eh. Pero yung, I wanna make sure because the only person that could help you in the future is who you are today. tama. So it applies again in everything, even in health. Hindi lang sa hindi lang financially. Sa lahat ng bagay. Yep. Yung sa mga nanonood ngayon, no? Ayan, no? Kumbaga, kung ngayon, mag-isip-isip tayo. Kung napakadali ng buhay mo ngayon, parang everybody happy lang, no? Hindi mo pa iniisip yung future. Ngayon, pag-isipan mo na. So, gawa mo ng action din ngayon agad, di ba? That's right. That's right. That's right. Paghirapan mo na yung dapat mong paghirapan. Yeah. Kung medyo mataba ngayon, paghirapan mo na ngayon para susunod. Yung resulta makita mo rin. Yeah. Kung medyo hindi pa maganda yung buhay ngayon, trabahuhan mo na ngayon, di ba? And you don't have to wait. Because time is the currency of life. Eh. Totoo yun. Napakabilis ng ng oras eh. Di ba? Magugulat ka na lang, ilang taong ka na. Bro, pandemic tayo nagkakilala. Oo. 2024 na ngayon. That's Grabe. 4 years ago. Napakabilis. Parang it was just like yesterday. Oo. Actually, nung kahapon, nag-uusap kami ni wife ko, parang nung nangyari yung pandemic, tumigil na yung 2020. Pero teka lang, 4 years ago na yon. Bilis. Sobrang bilis. Sobrang bilis. So, if you wait, if you alam mo yun, kung yung pinagpapaliban mo yung mga dapat mong ginagawa, you're losing time. Magugulat ka na lang eh na. Katulad ngayon, di ba? Nasa kalahating taon na tayo halos. Yeah. Gulat ka December na naman. That's right. So ganun kabilis yung panahon. Kumbaga parang nakaraan, January lang ah. Yeah. Tapos ito, gugulat ka, in the next few months, bare months na ulit, maririnig mo na ulit ngayon yung tunog ng Pasko. Yeah. Ganun kabilis yung buhay. So, kung talagang may mga kailangan kang gawin, kailangan mong, wag mo nang pagpaliban talaga. Kasi di mo rin masasabi, di ba? Katulad, eto, ngayon lang ako mag-open ng mga gantong sa podcast, no? Isang reporter na napakabata pa, ang nawala, ang nakaraan, di ba? So, into sports pa siya, no? That's right. Di ba? Kumbaga, at the age of 50 years old, nagulat ang lahat na napakalakas ang gandang katawan, parang hindi naman magkakasakit, pero ano nangyari? Natake sa puso, no? At kumbaga, hindi mo masasabi. Yun lang naman yun. Hindi mo masasabi yung oras. Diba? So, in everything you do, I think, dapat talaga gawin mo yung yung best mo. That's right. Gawin mo na talaga yung makakaya mo. Yeah, kasi, again, we don't know. What made me have that kind of mindset during pandemic? Mhm. Hindi mo alam kung bukas, di ba? Totoo. During Hirap. pandemic, Hirap ng pandemic Diba? talaga nun. so, yun eh. Pwedeng bukas, hindi mo alam kung baka tamaan ka na, baka kasama ka na rin sa mga sinusunog, di ba? Napanood natin yan. Yung mga kinikremate na lang, di na nakikita. Actually, kahit kami, naranasan namin,
kasi yung pandemic naman talaga, no, yun, medyo lalayo kami na konti way Yeah, back yeah, pandemic, no. Diyan kami nagkakita-kita nun eh. Yeah, Diyan kami nagkakilala nun, no. So during pandemic nun, hindi kami naniniwala nun na, COVID, wala yan, parang ganun, di ba? Kumbaga, sabi-sabi lang yan. Pero yung kami nun, nakakaranas na rin ng something na parang masakit, na Yeah. parang sintomas ng COVID. Yeah. Sabi ko, kala ko teleserye yung nangyayari. Yung mga oras na yun. And anytime nga, pwede kang mawala during that time. That's right. Di ba? Kumbaga, syempre, sinusubukan pa rin natin magnegosyo doon, pare-pareho, di ba? During pandemic eh. Pero may iniisip ka na, paano pag bukas, biglang nagka-COVID ako, mawala na rin ako. Yeah. What's next, di ba? Yun yung mga panahon na tumatakbo sa atin nun. That's right. Mga panahon na yun. Kayo, nakaranas ba kayo na ganun din? Kami, thank God, hindi naman kami tinamaan. So, there's the fear. Kaya nga, I value life so much. I value relationship. And wealth for me is not just money. Wealth is, for me, it has 5 areas. Of course, natin yung alam ng lahat. Pag wealthy ka, financial. That's right. Pero kahit madami kang pera, kung may sakit ka, baliwala lahat ng pera mo eh. Lahat, kung kahit na bilyonaryo ka, baliwala lahat ng pera mo. So, you should be taking care of your health. So, you have to be wealthy in your health. Third, pwedeng mayaman ka, may pera ka, pwedeng maganda katawan mo, maganda health mo, pero sira yung relationship mo sa mga tao na sa paligid mo. So, that's relational wealth. Number 4 is intellectual. Pwedeng meron ka nitong 3, pero hindi ka nag-i-improve. And tayo, as humans, we are a goal-driven individual. Lagi tayo naghahanap ng mga bagong matututunan. Number 5 is spiritual. Meron ka nitong 4, pero kung wala kang Diyos, you feel empty. So, Isa sa pinakamabigat na talaga yun. That's Dapat meron ka. That's right. Kaya, I try to check myself whenever I reflect. So itong 5 to, Itong 5 na to. ang laging binabalikan. Nandito lang ba, masyado bang mabigat sa isa? Napapabayaan na ba yung isa? Ano ba yung dapat? Ano ba yung kailangan? So hindi lang pwedeng kumikita ka lang lagi kasi. Hindi pwedeng, kumbaga, wala kang paki sa health mo, wala kang paki sa relationship mo, That's right. sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, di ba? That's right. And syempre, spiritually, sa Diyos. Yeah. Lalo, siya ang source ng lahat, di ba? That's right. So hindi mo pwede talagang, actually, di talaga pwedeng may mawala na isa dyan eh. So dapat balanse, That's right. yung 5. Kasi pag hindi naging balanse yan, saan napapunta ang buhay? That's right. Ano na mangyayari sa mga Yeah. susunod? Kumbaga, kaya ang daming ang dami rin parang walang direksyon yung buhay siguro. Dahil yun, hindi na babalanse talaga to. Minsan sumusobra sa pera, Yeah. o kaya kulang naman sa pera. That's right. Di ba? Ang ganda nung 5 na yun. Yeah. So, yun yung lagi namin check mag-asawa na parang check ba tayo sa mga bagay na to? Mhm. Di ba? Kumbaga, ano pa rin ba? On track pa rin ba On tayo track dyan? pa rin ba tayo? Oo, baka puro naman na. Puro That's right. payaman na. That's right. Kasi, yun, it's not about the money minsan pag nagbi-business ka. It's about the feeling of winning. Yes, totoo yun. It's business is actually the most competitive sport. Kasi sa business, sa pag naglalaro ka, basketball or kung ano man, may ending eh. Ang business infinite eh. So, mas nakakapagod siyang laruin. Totoo yun. And every time you win, you'll see someone bigger than you. Yes. Di ba? Bigger than you. Di ba? Higher than what you can achieve. Gusto mo ring Gusto mo, teka lang, mas kaya. So, ang nangyari ngayon, yung hinahabol mo yung horizon, na, tas ang nangyari ngayon, napapabayaan mo na yung health mo, yung relationship mo. kumbaga sa family naghahabol mo. ka na dun sa iba eh. That's right. So, you are now living a life that is not yours. Because of ego. Nakokontrol ka na ng ibang That's right. Yung ego mo, kumbaga parang, dapat marating ko rin yan, mahigitan ko rin yan. Dapat ganyan din ako. So hindi na nagiging balance rin lahat. Yeah. Kasi talagang yun na lang yung aim mo. Yeah. Sa pagdinegosyo talaga minsan, ganyan eh. No? Kumbaga parang, sabi nga natin, hindi natatapos. Pero hindi naman ibig sabihin no, na parang may iwan ng ibang bagay. Yeah. Diba? Dapat pa rin eh, balance pa rin talaga. Yeah. Kasi pag nangyaring hindi na balance yan, baka magulat ka, wala ka na rin pamilya. That's right. May maraming ganun. Maraming ganun, di ba? ganun. Nasisira sa Yeah. yung pamilya, di ba? Yeah. Nasisira dahil, yun, number 1, nawawalan ng time, Yeah. nawawalan ng
in love, nawawala na. Yeah. Hindi na nabibigyan ng, di ba, yung value yung isa't isa. Yeah. Lumalayo na yung love sa isa't isa. Kaya we made sure, lalo ako, I have kids, no, I have my wife. Ano namang ginagawa nyo dyan? Weekly, we have date night with my wife. No, weekly yun. Talagang nasa schedule yun. Tapos, galing. with the kids, nagbibigay din ako ng oras kahit sa sobrang busy, sobrang dami ginagawa. Kasi yun nga like with the kids, minsan lang sila bata Tama. Magulat ka na lang. Katulad ng pinag-uusapan natin kanina, napakabilis ng oras. Magulat ka, tangkad mo yung anak mo. That's right. And pag dumating na sila sa teenage years, because yung panganay ko 15 years old may sarili na silang barkada. Yun. May sarili na silang tropa. Yung dati na hinahabol ka nila, tapos ikaw busy ka sa work, yung time na gusto mo na silang makasama, may lakad kasi ako hindi ako sasama dyan. Ganito. Na mamimiss mo. Sayang. Sayang yung parang ikaw na yan. susunod dyan. Ikaw na yung maghahabol sa kanila na bigyan ka rin nila ng oras. That's right. Ganun nangyari sa parents natin. Tama. We're guilty of that. Tama. Na we're too busy right now with what we're doing. Baka musta man lang sila, hindi natin magawa. Diba? So, yun yung mga memories, no? Yun yung mga lessons. Kaya nga, whenever we go out, we try to collect memories. Yeah. Kumbaga, ayan, katulad yan, nagbibideo-video rin ba kayo? Or That's right. Yeah, Diba? yeah. I love Capture to travel. the memories, di ba? Yeah, yeah. Kumbaga, babalikan nyo rin someday. Kasi kapag malalaki din, baka hindi mo na makakaray yan. That's right. May kanya-kanya, yan, sabi mo, may kanya-kanyang tropa. Yeah. Di ba? Baka may love life na rin. That's Pagdating right. ng araw. Hindi natin masabi. Yeah. So ngayon pa lang talaga, you need to treasure the moments na, ayan, kaya mo pa silang bigyan mo ng time. No? That's right. That's right. That's right. Kasi sa pagdinegosyo nga, minsan, ayan, ubos yung oras mo talaga Correct, dyan. correct. Kakaisip, kaka-innovate, di ba? Yeah. Kasi, yun nga pag mahina ang negosyo, nakababad ka kasi mahina Baka magsara Pag malakas ang negosyo, nakababad ka rin. Ngayon lang malakas So in short, lagi ka Wala nakababad. talaga. Lagi ka nakababad. Wala talaga. Kumbaga parang, lagi ka talaga magbababad. That's right. So kailangan i-remind mo yung sarili mo, magkaroon ka ng self-check. Kayo, lalo sa inyo, no? Kayo rin as partner din, kayong mag-asawa rin talaga. Nagpapatakbo ng negosyo nyo. No? Yeah, So kamusta naman yan, syempre, as a couple din naman, no? Paano nyo naman binabalanse rin, syempre, na yung negosyo nyo hindi naapektuhan pagdating sa Okay. relasyon nyo? Una sa lahat, basta kasama mo yung karelasyon mo sa negosyo, siguradong maapektuhan. Totoo yun. Kahit anong sabihin. Wala. Kung may magkasabi dyan na kaya namin, it will always affect. It will always Yung affect. decision, di ba? Decision, Yung mood and ganito. everything. That's right. Yan. Minsan parang work mode ka na, yung wife na ka lang. Hindi pa siya work mode or ikaw naman, kumbaga parang play mode ka pa, pero siya work mode na, 'di ba? So, it's how do you stay professional with what you do? Na pag nandito tayo, ito yung gagawin natin, stay professional. Talagang pinag-uusapan nyo rin na. That's right. And actually, pag magkasama nga kami, mas marami nga yung pinag-uusapan na business kaysa ganun. Kasi nga, that's our life already. Pero ang galing kasi jive na talaga kayo pagdating sa ganung usapan. That's Diba, right. connected na kayo dun Yes. Alam nyo na kung kailan pag-uusapan to at hindi. Yes, diba? yes. Kumbaga na-set nyo na yung bawat isa sa inyo. Yeah. And ako, I'm very grateful with my wife kasi sobrang supportive. Yun nga daw yung isa sa pinakamahalagang pipiliin mo sa buhay mo yung magiging partner mo. Totoo yun. Sobrang halaga. It could make or break you. Especially for us, CEOs, business owners. It could make or break you. Diba? So ako, I'm very grateful with my wife na Supportive talaga. Supportive talaga. Nakasama ko yan nung, alam mo yun, yung mga panahon na talagang walang-wala kami. So talagang sobrang supportive. Never akong sinisi sa mga bagay. So, kasi 'di ba, syempre sa ating mga negosyante, yan minsan pag di kayo connected yan, talaga magkakasisihan kayo That's right. Ganun din kami sa aming mag-asawa naman, no. Kumbaga, yan talagang suportahan din, pinag-uusapan din namin yung mga bagay-bagay para kumbaga hindi rin nagsisisihan, nagkakaintindihan din kami. Although minsan wala naman perpekto, no. Talagang minsan may opinion yung isa, may opinion ka rin, no. So, you need to meet dun sa gitna, no. Para hindi kayo talagang magsabong o sumabog din. Correct. Diba? At maging maganda yung resulta. Kaya Yeah. sabi ko nga sa misis ko nun, pag ang hindi, kumbaga lagi tayo nag-aaway,
kumbaga hindi tayo nagkakasundo, paano ang negosyo? Hindi tayo i-bless pag ganun, di ba? That's right. Kaya kailangan swak kayo pareho. Yeah. Na set nyo sa bawat isa. Yeah. Yung mga, kasi it's about ano rin kumbaga, iset nyo rin expectation ng bawat isa pagdating yan. Katulad yan, pag negosyong usapan, pag pamilya usapan, di ba? Yeah. So, isa rin yun sa natutunan ko dyan. Yeah. Katulad din sa'yo, no? Correct. Ang lupit. Grabe, no? Yung, hindi ko akalain na pag-uusapan natin yung mga pag-uusapan. Parang ang lalim na natin. Sabi ko nga sa kanya kanina, no? Ano yung pag-usapan na, maungkat, okay lang. Kumbaga, lumalim na, parang kanina. Yeah. Okay, pero ang sarap ng usapan na to. Kumbaga, hindi kasi to normal na pag-usapan. It's not. Diba? Normally, kung kamusta yung negosyo. This is a normal life of an entrepreneur na dapat pinapakita natin sa labas. Kasi yung nakikita ng iba talaga, syempre yan. Yung mga, it's all success. It's all success talaga. That's right. Kumbaga, parang yung tok-tok na lang yung nakikita nila. Yeah. Pero yan, syempre, yung usapang sa ilalim na may pamilya, That's right. di ba, may decision making, di ba, yung mga panahon na mabibigat para sa isang negosyante, di ba? Yeah. Ayan, no. Ito naman, since nandito na, pinag-uusapan na, ayun naman ang isa sa mabigat na pinagdaanan nyo rin, no? Pagdating yan, dito sa tinatakbo nyo ngayon. Pinakamabigat na pinagdaanan namin. Siguro yung time sa company namin before, nung time na, siyempre, wala ka naman kasing school na talaga magtuturo sa iyo ng step by step paano tumatakbo yung negosyo. Actually, kahit, di ba, may mga about business, school about business, pero hindi ganito eh. Hindi. Hindi. Kumaga, iba't iba tayo ng dinadaanan. Yes. So, one na naging problem namin before, no, is that sa e-commerce, basta may pumapasok na pera, goods. Oh. Basta may pumasok na remittance. Lalo sa e-commerce. Makita mo yung bank account mo. Okay na yan. May pasok. Okay to. Okay, may pumapasok. Dun sa nilabas ko may pumasok. Mas maganda yung pumasok. Okay na to. Hindi tayo nalulugi. Kumbaga may figures na malaki. Okay na yan. Okay na yan. Tingin ko okay naman yan. Nabayaran natin yung bills. May natira. Tingin ko okay naman yan. Tapos ganito. Alam mo naman sa e-commerce, di ba? Cash on delivery tayo. Umiikot. So, there are decisions na akala mo tama. Pero magugulat ka sa dulo. Hala, wala na palang natira. Oh my goodness. Hala, eto na lang pala yung natira. So, we were so positive that time na parang, okay, sige, maganda yung tinatakbo, etc. Ganito. Tapos, to the point na we have 12. That time, maliit pa rin yung team namin, mga nasa 25 pa lang. Yung nag-i-start. 25. Masa gitna na yan, mga 25 team members. May 12 employees kami that time. Na okay naman sila. Nag-perform naman. Mga chat support to kasi nga, messaging tayo. So, umaasa sila na mare-regular sila. And kami naman, okay kami kasi okay naman sila. Okay kami. Maganda attitude. Maganda yung ganito. Kumbaga i-retain talaga. That's right. I-retain natin to. Sige, and wala problema kung mag-regular tayo. Di ba? Maganda nga yun. Mas stable yung operations mo pag mas matatagal na yung mga empleyado mo. And then we saw in the finance, hindi pala ganun ka-healthy yung nangyaring for the past months. So nag-audit kayo? Nag-audit ngayon. Buti nag-audit si Mrs. So nakita namin, yung because tumaas pala yung advertisement natin, hindi bumaba yung conversion, ganito, ganyan. And then we have to talk to the 12. Oh my goodness. Sorry, we cannot absorb you. So yung 12 na yun nawala. So imagine, magsi 6 months kayo magkakasama. Oh my goodness. And okay naman yung, for me, for that time, no? Pero you have to say, that time still pandemic, pasensya na kayo, hindi namin kayo mariregular, ganito. So, devastating yun for us. Hindi lang yon. Yung natirang 15 sa loob, natatakot sila na baka bukas sarado na yung kumpanya. Mawala na talaga totally. Tama, di ba? So sila, okay, so nawala ng trabaho, tas ito naman isa naman is, natatakot baka walang trabaho, pero imagine mo yung pakiramdam ng isang negosyante. Totoo yun. Na parang, okay, I have to do this hard decision. Sobrang bigat niyan. If not, a few months pwede mag-close down na kami. No? So may mga tumatakbo na sa isip mo rin ganun. Parang anong gagawin namin, ganito, ganyan. Kasi bit-bit mo lahat yun eh. Bit-bit mo lahat. So, of course, nag-pivot kami kung ano. And because of that, what happened is, naging sobrang, ayun nga sabi ko sa'yo maganda yung mga challenges kasi yan yung magpapagaling sa'yo. Because of that, talagang sobrang inaral namin yung finance.
na ngayon lahat ng pumapasok, lahat ng lahat nakikita namin na ma-maximize namin yung cost. And because of that, it helped us, especially on scaling, especially. So yung figures talaga, yes, natutunan nyo yung pinaka-numbers game talaga doon sa negosyo. Kasi normally, especially with e-commerce, and I believe with any business, ang simula is sales and marketing. Tama. Okay na ako sales and marketing. The problem is, hindi lang sales and marketing. Kasi sales and marketing, maganda pakinggan, pwede mong pagmayabang. Tama. Sabi nga lang, sexy. Di ba? Pero yung mga boring stuff like finance, people management, HR, di ba? So, yan yung mga challenges na naranasan namin na right now, yun yung nagpatibay dun sa foundation namin in running a business. Ang galing. Kasi sa e-commerce po talaga, no, yung sa mga nanonood ngayon na syempre hindi naman masyadong pamilyar sa e-commerce. No? So sa e-commerce talaga, dyan may cash on delivery, diba? Sa mga Shopee, Lazada, yan, may mga credit card po. Pero dito kasi sa Pilipinas, no, hindi pa talaga hindi pa talaga parang binibili ng mga Pinoy dahil nga for some security reason, diba? Yeah. Na alam naman natin talamak dito and nakawan ng parcel and everything. And I believe para mas maintindihan ng mga manonood natin is that yung cash on delivery kasi, para lang maintindihan nyo, umorder ka, nagpadala kami ng item, nagbayad kami ng shipping fee. Yun. Nang hindi sigurado kung babayaran mo. Kumbaga sugal namin yan sa e-commerce. Sugal. So, diba? Pag hindi binayaran, binalik yung item, sana maayos pa yung item nung binalik. Kasi pag sira na, loss yun. Pero binalik, babayaran mo pa yung shipping fee pabalik. Yes, yan yung tinatawag naming RTS talaga. So, the loss is matindi. Kasi yung iba, syempre sa mga Shopee, Lazada, no, yan, sabihin natin dyan, ewan ko lang kung nagcha-charge na ba talaga ngayon ng Shopee, Lazada, no. Pero sa mga Facebook, pag bumili kayo dyan, tapos hindi nyo naman tinanggap, shoulder yan ng mga ng mga sellers. No? And syempre, bayad na yun, matanggap o hindi, wala na magagawa yung seller. And ipapasok ko na rin to, yun yung kagandahan na isa sa mga sinolve namin with Able. Paano nangyari yun? Okay. Ang isa sa mga challenges natin, magaling tayo sa sales and marketing. Lalo na yung mga nagsisimula sa e-commerce. Kasi pag it's a skill na pag natutunan mo na, okay, no? Pwede ka nang kumita ng malaki. The problem is, number one, is yung funds mo. Yung inventory mo. Yung mga logistics items mo, yung magbabalot mo. Dagdag pa yan eh. Tama. Dagdag pa yan eh. Ikaw lahat magano yan. Ikaw lahat eh. So, yung inventory mo, yung bibili ka ng bubble wrap, bibili ka ng pang-tape mo. Lalo pa sa mga nagsisimula, mabigat talaga yan. Kukuha ka ng warehouse mo. Di ba? Kukuha ka ng tagabalot mo. Sana yung tagabalot mo hindi magnakaw sa'yo. Di ba? Tama yun. Tama yung mga ganyang problema. Hawak nila yung stocks eh. So sana maayos sila. Di ba? So yung mga ganung problema. Sinolve namin yan kasi we are a drop shipping company as well. So we have a winning product. Titrain ka namin. So may winning product na may benta sa market, titrain ka namin. Tapos yung nabenta mo, kami na magpapak. So ibig sabihin niyan, lahat ng tinuruan nyo na nga, ay pa lahat mag-shoulder na mag-ready na ng parcels na or orders nila. That's right. Magbebenta ka lang. So binenta mo, encode mo sa system, kami magbabalot, kami magpapadala, na-receive, no? Pag na-receive ni customer, yung commission mo nasa na after the cut-off. Paano yan? May mga customer pa rin ba dyan na yung nag-RTS, bumabalik yung order? Meron. So kayo na bahala para doon? Okay. Yung RTS, just like any other e-commerce operations, isa-shoulder mo yun. That's why, tinuturuan din namin sila na ensure na tinawagan yung customer bago in-encode. Alam mo yun? So kumbaga yung proseso, nilatag nyo talaga sa kanila para maiwasan yan. Kasi sa totoo naman, kaya naman talagang iwasan yan. No? Lalo na yan, yung mga ganyang produkto talaga. No? Siyempre, umorder yan dahil kailangan at gustong-gusto talaga nila yung produkto. Plus, it has a brand. Yes, yun. May brand yung product. Hindi naman siya buhay ng isang generic item. Oo, yung parang kung ano-anong produkto lang dyan. Diba? So talagang nakikita nila yung value ng product na yun. No? So minsan lang po talaga, siyempre sa delivery, nagkakaroon ng iba't ibang diba? Iba-ibang senaryo. That's right. Ayun. So kailangan talaga may proseso. So yun yung tinuturo nyo sa kanila para maiwasan. Correct. Yung RTS at tinatawag natin sa e-commerce, no? That's right. Kasi right now, a lot of people are simula nung naging billionaire si Mark Zuckerberg, lahat gusto maging CEO. Oo, totoo yun. Di ba? Lahat gusto nang magnegosyo. Actually, pandemic, basta meron kang DTI, CEO ka. That's right. Okay, may negosyo ka na. DTI lang yun, wala pang mayor's permit o That's right. Diba? During pandemic na. Yeah. So, dito, starting a business, madalas, you are, may desire ka,
hardworking ka naman, di ba? Kasi nga yung kumpanya hindi sa'yo. Nagtatrabaho mo na matindi. At the same time, may patience ka. No? Driven ka din, di ba? Ang problema mo ngayon, number 1, wala kang guidance. Tama. Number 2, walang opportunity. Number 3, wala kang system. Kasi pag wala kang system, hindi mag-scale yung business mo eh. Tama. So, yun yung sinasolve ni Able. Kasi, Mapapagod ka kasi talaga dyan eh. that's right. Masusunog ka kung tawagin natin. Masusunog ka. Kasi try mong i-scale, babagsak ka ulit. So, imagine a company that would, kasi eventually, pwede ka magtayo ng isang company tulad nung ginawa natin. Pero dun ka lang muna mag-master sa sales and marketing and we'll take care of everything else. Tama. So, that's how we do it. So, iyan ang binibigay yung opportunity. That's right. Ang ganda sobra, no? Baga, Ngayon, di na nila isipin eh. that's right. Ngayon, paano pumapasok yung MLM? Here's the problem. Nagbebenta ako. Kaibigan kita. Pare, mukhang maganda yung negosyo mo. Gusto ko magbenta. Tuturuan ko ba to? Magiging competitor ko pa to? Yun. Tama? Isa yun, oo. Yun yung problema. Na parang, ba't kita tuturuan? Kakaini, baka mamaya mabentahan mo pa yung mabibentahan ko. Tama? Tama. Doon namin pinasok yung MLM. Na kung saan, pwede kang pumasok. Ang MLM naman is very simple eh. Yes. And there are MLMs na legal at tumagal. You have Amway. You have Totoo yan. Avon. You have Usana. You have, there's ang Napakadami. dami. At napakaganda rin ng mga yan. Herbalife. Napakadami, di ba? And the principle is very simple. Yung recruit mo, turuan mo para pag nagbenta siya, may pakinabang ka. As simple as Ganun that. lang kadali. Kasi kung hindi mo siya tuturuan, hindi siya makakabenta, Wala rin. wala kang So, kailangan mo kita. talagang turuan yan. That's right. That's right. So, yung guidance, bukod sa binibigay ni company doon sa guidance ni company, Support mo din. support mo rin. Pero pag gumaling ka na doon, kumikita ka, part of that, meron lang akong nakukurot kasi ako yung nag-sponsor sa'yo. So, doon pumasok yung MLM. Kung mapapansin mo, nasa huli na siya. Hindi yung iba na nasa una Oo, muna yung na MLM. parang recruit lang tayo, talaga. yaman tayo dito. So this time talagang, ayan, ito muna. negosyo, Turuan. yung totoong negosyo. And here's the good news. Kung sabihin natin, and may mga ganun kami members, sumali ako dito, gusto ko lang matuto ng e-commerce, gusto ko lang magbenta online, and ayoko mag-recruit ng kahit sino, it's okay. It's okay. Benta-benta lang talaga. Benta-benta ka, bukod sa kinita mo sa binenta mo, may kinikita ka dun sa compensation. Na hindi mo na namamalayan yan. Hindi mo na Kasi priority mo yung pagbebenta. pagbibenta eh. Eh, masaya ka na sa binibenta mo kasi may profit ka na dun eh. Tapos may mga incentive pa. Like right now, we have a Palawan incentive this October. Pupunta kami ng Palawan. May mga ganun na, ano pa. Yes. So, Napakaswerte ng mga nandyan. Natututo na. May mga travel pa. that's right. Kasi we want to travel. Di ba? Experience yan eh. Kasi ang daming networking po, ano, na alam mo naman yun, na actually dumaan din ako sa mga ganyang networking before. Nabanggit ko na to, no? Pero alam mo yun, walang produkto talaga. Kumbaga, recruit lang. At the end of the day, yun lang talaga. Nagko-collapse yung ganun sistema. But pag may isang produkto, ang isang MLM, talaga naglo-long term eh. That's Napakaganda ng MLM, maraming napayaman po yan. Marami. At And- maraming natulungan, di ba? And yung sa atin na lang, yung mindset, yung skill set, yung Tama. paano makipag-usap sa tao na tulong. And it's not just having a product. Kasi pwedeng may product sila, pero yung product ba inalagaan, binranding? Kasi pwedeng nagpagawa lang sa isang manufacturer para lang masabing may product. May brand na na. May value ba yung product sa market, 'di ba? So that's what we do. Kaya nga baliktad namin ina-approach eh. Pag pumasok ka dito, matuto ka muna magbenta, kumita ka mag-isa. Ngayon, kung gusto mong i-share, gusto mong makatulong sa iba, Doon ka lang. doon mo gawin. Kung ayaw mo, it's okay. And ang healthy naman doon sa part ni company, like you're a company owner, ang nagmo-move yung product. Tama. Hindi tayo kumikita sa ni-recruit nating Oo, tao. doon lang sa pinapasok na pinapasok. That's right. So, So, nagmo-move. product-driven talaga yung company. Product driven. And that's how Procter & Gamble, Unilab are earning and nagiging malaking kumpanya because the products are moving. Ang masarap dyan, no? Kahit ikaw, personal mong, syempre, take mo yung product. That's no? right. Pwede ka pa rin kumita doon. Pwede kang kumita. That's right. Galing. So talaga na ma-maximize. Yes. Ma-maximize lahat. Lalo na syempre ito ang product nyo. Ano ba itong mga products nyo pala, bro? Okay, so our first product is East Brew. That's a herbal coffee. So, sobrang, marami kasi pinagbabawalan na uminom ng kape. Acidic, high blood, may acid reflux, no? So, or sobrang taas ng caffeine, hindi sila makatulog. Pero kasi ang problema sa kape,
kahit anong bawal ng doktor, coffee is life. Totoo yan. Kumbaga, di ba, kahit kami naman may kape din, di ba? Kumbaga, magugulat ka eh. Ang dahil pa rin gusto magkape. Yes. Lalo mga Pinoy. Yes. And why? It's the second most traded commodity in the world. So, di ba? So, this one, itong kape na to, para to sa mga taong pinagbawalan ng kape. So, pwede na silang uminom ngayon ng kape. Pwede sila uminom ng kape. So, hindi walang acid. Galing. Walang acid. Actually, ang nakakatuwa pa doon, yung mga nakakainom ng herbal coffee na yung Eastbrew, pag kailangan lang matulog ng gabi, nakakatulog sila ng maayos. So talagang, di ba, usually pag sinasabi nila yung kape kasi di mo pwedeng inumin yan bago matulog dahil di ka makakatulog talaga. Yeah. So this time, Ito kasi, herbal eh. Oh. So may guyabano, may mangosteen. So pag may, ininom nila yan, sarap talaga ng tulog. Yes. And hindi na kami nagsasabi nun. Actually, yung mga manonood natin, they can actually search in any platform. Makita Type mo nila. lang Eastbrew para makita mo yung mga testimonies talaga ng mga sobra nating natulungan. Ang lupit. Yun. Grabe pala tong kape na to. Grabe. And the second product is Reset. That's a magnesium oil. Okay. Ano naman yan? Magnesium oil na yan. One of our problems, lalo na nagkaroon ng pandemic, is sleeping. Nahirapan tayo matulog. Ang may kasalanan din kasi yung mga social media. Yung hindi ka makatulog, nag-cellphone ka, pero dahil nag-cellphone ka, hindi ka na makatulog. So talagang natuloy ka na hindi makatulog. Di ba? And actually, if you join, there's just an FB group in Facebook. May group sa Facebook na Philippine Insomnia Group. Totoo? May mga ganong group pala? May group. And magugulat ka, high school students may insomnia. Oh. And right now, when you see people there taking kung ano-ano, they're taking yung mga sleeping pills. It's addictive, it's not good for your health, ganito. Meron din naman may mga herbal naman, may mga natural. Ang kaibahan ng Reset, ito hindi ito ininom. Paano siya ginagamit? Ini-spray lang sa balat. Oh. And the good news is, if you search online, yung magnesium, it's natural relaxant eh. So, it's the most isang doktor sa Australia ang nagtawag sa kanya, the most relaxation mineral. So, dito, i-relax ka talaga. Makakatulog ka talaga. And we have customers na nung in-apply nila to sa kanila, nagpamasahe lang din sa asawa nila, pag mulat daw ng mata nila, umaga na. Grabe, ganun ka-powerful. Yes. May naggalit. So, talaga nare-relax sila every time na. Nare-relax. Kaya, spray. So, pwedeng gamitin pang massage, yes. Ang galing. Even on muscle pain. Kasi nga relaxan siya eh. So, ang kagandahan pa nito, hindi siya ininom eh. Oo. Ini-spray lang. Tanggalin mo na lahat ng wrist mo sa internal organs mo. Kasi hindi ininom eh. And we are the only product in the market na melatonin-free tas hindi ininom. Oo nga. Na magaling sa tulog. So right now, ang daming naghahanap niyan sigurado. Madami. And magugulat ka, ang customers namin are not people na 50 pataas. Diba kasi pag nakakaedad, nahirapan matulog. Kasi usually, di ba, ganun naman eh. Yes. Our customers are 25 to 45 years So, old. mga batang nangangailangan ng product na to. Yes. So, alam mo, kahit kami na nabibigla kami and we are nakakatuwa kasi natutulungan sila ng product. Natutulungan sila. So, talaga yung mga hirap makatulog. Ayan ang ino-order sa inyo. Yes. Yan yung... Grabe, lulupit ng product ng Able, no? The third one is Eat Free. Eat Free is a carbohydrate blocker. And ito, yung kinakain natin. Halos lahat ng kinakain natin ngayon puno ng carbs. At ang number one isa sa mga sakit sa Pilipinas is diabetes. Totoo yan. So at pabata ng pabata. Pabata. The Eat Free, what it does is that yung absorption ng carbs mo sa katawan, binababa niya ng up to 40%. Wow. So, di ba may mga rice na low carb daw? Ito, yung natural na kanin, pag binadbura mo na ito, nagiging low carb. Ganun? Yun yung epekto niyan? Yes. So, ano yan? Parang powder siya? Para siyang powder, binubudbud mo sa pagkain. Or kung ayaw mo ibudbud, hindi siya, it doesn't change the taste. Kung ayaw mo naman, pwede mo naman ilagay sa tubig tapos inumin mo bago ka. So it's either way. Halo mo sa pagkain or inumin mo. That's right. Ang lupit ng Eat Free na yan. Mapapa-Eat Free ka talaga. Yeah, mapapa-Eat Free ka. Mabilis ka rin mabusog. Kaya pala ganun ang pangalan, Eat Free. Eat Free. That's right. And by the way, that product has 10 human clinical studies. Galing. Even si Nestle may study tungkol doon sa active ingredient niya. Ang lupit.
So that's the... So ganun ka-effective yung ano, Ganun ka-effective yung product. yung Eat Pre na yun. Yeah. Ang lupit niya na. Itong isang last product namin, hindi pa ito nalalabas sa market. Okay. Actually, kaka-deliver lang sa amin today is yung barley from New Zealand. And hindi mo na kailangan ipaliwanag yung barley. Oo, alam niyo naman, may barley rin tayo pero magkakaibigan pa rin That's kayo, right, eh. that's right. So, yun, naglagay tayo because people are looking for barley. So, yung sa atin naman galing New Zealand. So, yeah. So, those are the products. So, as you can see, each product has a different market at meron siyang sinusolve na problema. Ang galing. Yung sinututunan ko is don't just sell a product, solve a problem. Tama. So, we are always looking for what's next. Ano yung problema na isusolve natin? Tapos, we position it so that and we communicate it properly to our target market. Tapos, pag lumalakas, ang nakikinabang yung mga distributors. Kasi talaga sa mga ganitong produkto, kailangan talaga may masolve kang problema. Dapat. Kumbaga kung wala yung produkto mo. That's right. Hindi rin kailangan ibig sabihin yung That's produkto right, mo. that's right. So talaga minsan sa mga idea yan, kung may mga problema po kayo ngayon, no, pwedeng gawa ng produkto yan. That's right. Diba? And kung business was created to solve problems. Di Tama. ba? We solve problems for a profit. Kaya nga pag may mga nakakasukong business owners, dami kong problema ngayon. Dapat hindi ka nagnegosyo. Doon tayo kumikita sa problema eh. Maganda yan, ibig Doon sabihin. tayo kumikita eh. That's Oo. right. That's right. So kung may problema, may solusyon yan. May solusyon. At yung solusyon na yun, pwede mong pagkakitaan. Pwede magkakitaan. Ang galing nun. That's right. Ayun. Anyway, maabot na tayo sa sa almost may gitna sa oras na. Grabe. Napakadami ko natutunan Ang bilis na ka ng oras. Oo, sabi ko nga kanina nag-uusap kami, sabi ko parang kukulangin talaga yung yung oras ng usapan namin, no. Pero ako, dami ko natutunan sa usapan din na to, no. Pero bago ang lahat muna yan, para sa mga nangangarap din, na gusto magnegosyo, at syempre, gustong pasukin ang mundo ng entrepreneurship, no. Ano naman yung masasabi mo doon? Okay. Iba't iba yung mga gusto magnegosyo. Siguro, rather than giving them advice on how to start the business, I'll give them something na kung nasan sila ngayon. Yun. Okay. If you are employed right now, if you are an employee, number one, use your work para ilabas mo yung galing mo. Huwag kang magkaroon ng mentality na, ay, hindi ko gagalingan dito. Sa negosyo ko, gagalingan ko. Hindi eh. One principle that I believe is how you do one thing is how you do everything. Galingan mo sa kung nasan ka ngayon para dun sa negosyo mo, sanay ka na magaling ka. Diba? At the same time, use your time. Ang dami nating oras eh. Ang dami nating oras. If you have 4 hours scrolling, you can have that by watching a YouTube video so you can learn something that you can sell online. Yesterday, I was watching a video about people creating coloring books using Canva, selling it online, earning thousands of dollars. Imagine. Kumikita na wala sa ganun. So, ano mo yun, there's a lot of opportunity right now na pwede mong simulan to start a business. So talagang i-maximize mo yung mga nakikita mo sa social media. Yes. Ito yung natutunan ko. Kapag ang tao walang pera, maraming oras. Kapag ang tao maraming pera, wala halos oras. Tama. Tama? Pero ang pinakamasakit sa lahat, yung wala ka ng pera, wala ka ng oras, wala ka pang Pera. anong ginagawa mo dun sa oras mo? Tama. Di ba? So, yun. Same if you are an OFW, you have free time. Alam ko na may miss mo yung pamilya mo, pero why not use the same energy to learn something, to sell something, to start a business that you could do online? Para yung energy mo na sorry for the word, nagmumukmuk ka, ginamit mo para dumating ka sa point na hindi ka na nagmumukmuk, nasa Pilipinas ka, kasama mo yung pamilya mo. Ang sarap nun. Di ba? Again, any opportunity you can start. You can start any opportunity. No? Kumbaga, ang ma-advise ko is check mo yung time mo. Kung saan mo talaga saan mo ginagamit? Ginagamit yung oras mo. That's right. Because ako, as a business owner of multiple businesses, simula paggising hanggang pagpikit, meron akong nakaschedule. Kung naka-ready na. That's right. Kung wala ka kasing sinet na gagawin sa oras na to, kahit ano na lang magawa mo. Someone would do it for you. So lagi kang ba't ganun? Parang wala akong nagagawa, wala akong time, pero parang hindi ako productive. Hindi ko na masimulan yung gusto kong gawin. Hindi ako mapagsimulan ng business ko. So check your time. Yun yung mabibigay ko sa kanila. Kasi lahat tayo, either a billionaire
or Isa lang ang or, oras. or someone na nahihirapan ngayon, pare-pare tayo ng oras. Tama. How you use your time. So, use your time to learn. Use your time to look for a side hustle. Use that. Gamitin mo yon. Tapos, try ka lang ng try. Try ka lang ng try. And one thing na natutunan ko is in starting a business, don't follow your passion. Ano ibig sabihin yan? Okay. Don't follow. Madalas kasi masyado tayong emotional when starting a business. Tama. Okay. You have to understand that a business is a vehicle that gets you from point A to point B. Okay. Kaya ko sinabing don't follow your passion kasi madalas doon nagfe-fail yung bagong business owner. Ito kasi yung passion ko. Ito yung gagawin ko. Kumbaga, ito yung maganda. Ito sa paningin mo yung maganda. Ito yung That's right. Diba? Ito sa paningin mo. Ito kasi yung gusto mo. So, iniisip mo, sarili mo. Tama? Tama. Okay yun kung ikaw yung bibili nung Pero hindi ginagawa ko yung mo. bibili. Hindi ka bibili. Tama? So, look for something valuable in the marketplace na pwede mong i-offer. Yes. Check your skills. So pwedeng yung gusto mo at the same time yung valuable sa market isa eh. Pwedeng hindi rin. Yes. Pero ang uunahin mo is kung ano ba yung bibili ng market. Hindi kung ano yung gusto mo. Kasi kung ano yung gusto mo, pwedeng hindi yung binavalue ng market ngayon. Kasi pwedeng, yun nga, problema mo pero hindi problema ng market. Diba? That's right. Pero paano kung problema ng market? Ikaw yung gumawa ng solusyon para dun. That's right. So always look for a problem that you can solve. Look for a problem you can solve. And then from there, yun nga, try ka ng try kasi dun ka matututo eh. Every time you fail, eto pa no? Whenever you want to try something, sa mga magsisimula mag-business, whenever you want to try something, I have a good news for you. 99% you would fail. Bakit good news, di ba? Sabi parang di kami na-encourage dun. Bakit maki-fail? Nung nagsimula ka ba mag-bike, rumampa ka na agad? Nung Tama. nagsimula ka na lang maglakad, nakatakbo ka na ba agad? Hindi eh. Why? Because it's something new. Yung brain waves mo, wala pang path, bago eh. So whenever you try something, you would fail. Kaya ako sinabing good news because in failure, you would learn. Yes. Pag nagsucceed ka agad, hindi ka naman natututo eh. Natututo ka ba pag nagsucceed ka? Hindi naman Hindi eh. na. Natututo ka pag nag-fail ka. Kaya nga good news, when you try, you would fail. Then you would learn. Tama. And when you learn, patuloy mong ginagawa, you'll get better. When you get better, that's the time you succeed. Talagang kailangan subukan mo ng subukan. Subukan mo eh. Diba? Subukan mo na subukan eh. At gamitin mo yung mga failure na yun para sa mga susunod pang subok. That's right. Bro, kanina nagkukwentuhan tayo. Sabi mo sa akin, bro, dati binibenta namin electronics eh. Tapos kanina nagbenta kami ng mga consumable, supplements, beauty products. Grabe, hindi ko alam. Ang ganda pala nito. Gusto ko na magstay dito. Paano kung hindi mo sinubukan? Tama. So, yung negosyante nga na successful na, sumusubok pa, ikaw na magsisimula pa lang, ba't ka natatakot sumubok? Tama. Di ba? Yung iba kasi parang first step pa lang, iniisip na nila wala namang mangyayari. Hindi pa sinubukan yun That's right. Hindi pa sinusubukan yun, nag-iisip na agad. What if gawin mo muna, tanggalin mo muna yung mga isipin na hindi maganda. Diba? Mag-focus ka muna dun sa possible what if may magandang mangyari. That's right. And dun sa mga taong magsisimula pa lang is napipigilan ka na. Ako, ang ma-advise ang bibigay ko sa'yo is check mo sino kasama mo araw-araw. Tama. Check mo sino kasama mo araw-araw. Malaking epekto yan. That's right. Because I always believe that people that you spend your most time with would pull you to the level of where they are. So if this is you always spend time with people lower than you. Pwedeng mababait sila, pwedeng kamag-anak mo sila, pwedeng sobrang close mo sa kanila. Pwedeng matagal mo na sila nakasama. Kahit gaano sila kabait, people will always pull you to the level of where they are. Pero if you're always with people, if this is you, nandito yung mga tao na to, kahit na hindi kayo magkasundo all the time, pero dahil lagi mo silang kasama, they would pull you to the level of where they are. Yes. Kumbaga, kung maliit ka, no, pwede ka nilang palakihin. That's right. Pero kung kasama mo maliit, pwede ka hatakin din. Pababa. Lubid Kasi yung ka, mindset kung malaki eh. ka na. Yung mindset, the moment na simulan mo pa lang yan, sabihin mo, siyempre, discourage ka eh, natatakot ka eh. Nakakatakot, baka hindi ako maging successful. Oo nga, wag na lang. May bubulong Mahirap agad yan sa'yo. May magsasabi agad sa'yo. Mahirap yan eh. Malugi ka pa. Di ba? Oo nga. Sige, Pero kung tara. kasama mo yung malalaki, ibang usapan. Ibang usapan eh. Sige, gawin mo yan. Ibang usapan. Di ba? That's right.
pwede mangyari yung ganito sa'yo. Look, yung mga taong mas malalaki sa'yo, they will always encourage you to go bigger. Yes. Yung mga taong mas maliit sa'yo, they will always discourage you Na lumaki. na lumaki. Gusto nila, pantay-pantay lang kayo or else mas lumiit ka pa. Di ba? Ay, ayoko tumira sa ganyang bahay. Baka mamaya manakawan ako eh. So Ay, ayoko magkakotse. Baka mamaya ma-hold up ako eh. very important talaga yung mga kasama mo. Kung tama ba yung mindset or yun ba talagang gusto mong samahan. That's right. Diba? That's right. Para ganito. Look, yun, example ko sa'yo. Ayoko magkakotse. Baka mamaya ma-hold up ako eh. Sino ba na-hold up? Nakakotse o naka-jeep? Hindi ba yung naka-jeep? Di ba? Pero i-discourage ka nila magkakotse. Ayoko magkaroon ng bahay kasi baka mamaya manakawan ako eh. Saka tignan mo. Yung nagsasabi ba niyan may kotse talaga? That's right. Isa pa yun. I always listen to two things. The message and the messenger. Mhm. Pwedeng maganda yung sinasabi mo, pero ang tanong, ginawa mo ba? Tama. Kung hindi mo ginawa, baka naman napanood mo lang, naging amplifier ka lang. Hindi mo talaga na-experience yun. That's right, that's right, that's right. Kaya nga, whenever I teach something, I'll make sure na ako muna eh. Mhm. Ang- Experience mo talaga. Experience ko eh. And ang madalas na tinuturo ko is hindi agad yung success eh. Mhm. Yung ano yung mga pangit na nangyari sa akin. Tama. Para maiwasan mo na. Mhm. Shortcut na yun, ha? That's right. You learn the failures. And yun nga yung pinag-usapan natin kanina. Sabi ko, let's have a group of people talking about failures in business. Let's not talk about success. Lagi na lang yabangan eh. Oo, totoo. Di ba? yan. Let's talk about failures. Kasi sa failure, oo nga no. Pwede pala. I'll give you an example. Kaya nag-uusap tayo. Marami tayong mga products na niraran. Marami na tayong naranasan. Each product has a peak. Yes. Pag nag-peak yan, babagsak eh. So ang tanong, ready ka ba? Mhm. Baka masyado ka nang masaya sa isang product. Tama. Tapos nung bumagsak, nagsimula ulit ako na it takes you another 6 to 12 months to build another one. Di ba? So yung mga ganong klaseng usapan, yun yung mga masarap pag-usapan para ma-ready natin yung bawat isa. Mhm. Na nabibigyan talaga ng mga experiences na hindi pa nararanasan ng isa. That's right. 'Di ba? Nakakapag-open. So kung ganyan yung usapan ng circle nyo, It helps one another. 'di ba? Pero kung yung usapan ng circle nyo, puro, alam mo, Bumili ako ng bagong ganito, nakapunta ako sa ganito. walang learnings or ano. That's right, that's right. 'Di ba? That's right. Experience. Although syempre nakaka-encourage yabang. That's right. Kumbaga ma-encourage ka, pero kung hindi, 'di Kung ba? yun at yun lang, Mhm. kung palaging ganon, Ibang kwento na. that's right, that's right. That's right. Kumbaga hindi na siya healthy, kumbaga Yes, ganun. yes. Anyway, ayan. Talagang napapasarap na po ang usapan namin ni Boss Jason dito. At ang dami ko natututunan, no? Even na, alam mo yun, katulad niya, no? Paano nagsimula rin sila from into then lumaki na lumaki. Diba? At pag-handle ng mga tao rin. At yung syempre sa buhay, na ito, kumbaga hindi lang about, lalo sa entrepreneur, diba? Hindi naman laging pera lang usapan, no? Kailangan balanse ang buhay. Actually, iba nga dito, ngayon ko lang nakwento eh. So dito lang sa TWP, napakalupit, no? Pero yun, ako, nagpapasalamat ako. Yan, You're welcome, brother. Napagbigyan mo kami dito, napaunlakan mo kami dito sa TWPS talaga. Nakakatuwa na napagkikwentuhan natin yung mga gantong bagay. Umabot na kami sa yan, sa mga asawa namin. paano magdesisyon, di ba? Sa mga That's right. ganong bagay. Hindi ko rin nakakalain na ganito kalalim yung mapag-uusapan this time. So yun, maraming salamat. You're welcome. At bago ang lahat, syempre, baka may mga gusto kang batiin pa or sabihin. Ayan. Thank you for inviting me here as a platform kasi I'm also doing content. Mhm. It's not really to earn but also to give back, no? Na tumulong sa mga nagsisimula, sa mga gustong magsimula ng pagbibusiness. Kasi masarap naman talaga mag-business. Totoo. Masarap na mahirap, no? Pero we want to encourage people na kaya mo, subukan mo. Tama. And that's the reason we created Able. Kasi ang Tagalog ng Able, kaya. Kaya. Kaya mo. Ang galing. You are able. Ayun, syempre, para sa mga nanonood yan, syempre, i-follow nyo rin si Boss Jason. Ayun, Facebook page ba? Paano yun? Facebook, I have Facebook. You can search the Jason Ferrer or Mr. Jason Ferrer. I'm also in TikTok, in YouTube Shorts, and also in Reels in Facebook. Ayan. Marami kayong matututunan. Ako na nagsasabi sa inyo. At yung mga experiences na nandun ay libre nyo makukuha. Kaya, alam nyo yun, i-take advantage nyo yung ganyan. So, ayan, sa mga content na ganyan, dapat yan ang pinapollow natin talaga. So, syempre, bukod sa TWPS, na alam ko naman, some of you na nanonood nito, di ba? Ay, yung iba talaga tinatapos to. Maraming salamat sa mga talagang tinatapos yun, yung mga naglalaba. Grabe, o kung ano 1 man. hour, no? Oo, 1 hour eh. Pero nakakatuwa kasi
based on our analytics talaga, iba talaga tinatapos naman Wow. talaga. So nakakatuwa kasi for sure, 'di ba? Kung ano yung mga natututunan nyo, i-comment nyo naman below. Yan sa Yes, mga natutunan nyo yes. dito sa I would ating napag-usapan. love to hear. I would love Yes, to, of course, to see oo. kung ano yung mga takeaways Yes. or yeah. Ay, for sure, yung mga kaibigan natin sa e-commerce, Yes. manonood dito, ayan. Yeah. And pwede nyo rin ibigay, di ba? Yung komento or ano yung mga takeaways nyo dito sa sa podcast na to. Ayun, Correct. I think okay na ako ngayon dito. Sobrang solid ng usapan na to. Maraming salamat ulit. At ayan, mag-outro na ako. Yeah, go. Ayun. Maraming salamat mga kasundot sa ating another episode na naman dito at talagang for sure marami kayong natutunan dahil yung usapan na to napakalalim no. So don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel and syempre sa mga nagda-drive ayan at sa mga naglalaba, nagluluto kung busy kayo, gusto niyo lang pakinggan, available din tayo sa Spotify. So search nyo lang dyan TWPS or Talk with Papa Sundot at mapapakinggan nyo na ang ating podcast. At ayun, maraming salamat ulit. Kita-kits ulit tayo sa another episode natin. God bless everyone. So wala nagtuturo sa amin how to do business until na-discover ko yung network marketing. So hindi mo kailangan i-complicate. Posible ba kumita ng million every month? Actually, posible. All you need to do is you have to do the math.